Hi guys again! So, lagi ko nakakalimutan tong sabihin na iba din ata ang pagkakaintindi natin sa psychic, manghuhula, tarot readers, spirituality, healer, witch, mangkukulam, alchemist, vampires. Ang totoong mga yun ay nakakonekta sa natures, kung anong binigay ng atin, kung anong binigay ng Diyos sa atin, na pwedeng kuhanin pag being a vampire, kung saan tayo kukuha ng energy na gagawin natin or gagamitin natin sa pang-araw-araw through connecting to Him by faith, to these natures, those elements that give energies, not to other people. Kasi that's are yun yung mga bad vampires. Yung nagpa-vampirize sa yung energy nang walang dahilan. Minsan meron kasi yung natural na binavampirize ng tao yung energy mo na hindi mo alam na minsan ang effect nun or cause ba yun? Or kung paano malalaman na navampirize yung energy mo kung may kasama ka is nagyayawn ka, yung ganito. Parang palagi. Minsan parang yung energy mo maganda pero pag nung andito na yung taong yun or biglang katapi mo yung isang tao, biglang bumaba yung energy mo or parang inaantok ka or parang biglang bumigat yung pakiramdam mo. Yung witches na sinasabi nila na yan, totoo naman yung white witch in black witch. White witch. Yun yung pwedeng sabihin yung sinasabi ng ibang tao na Dr. Witch. Yun yung tumutulong sa atin through rituals, gawa or salita na nakakapagbigay ng enlightenment. Preachers, ganun. Or tapagsalita ng truth or pag sa rituals na ginagawa natin kasi muso naman yun, di ba? Noon pa yung mga andaming yung gemstones tapos sediment. Ano ba kasing tawag dun sa ano? Yung mga nilalagay din sa pagkain, yung laurel, ganun. Yung pamenta, etc. Parang yung tinuturo nila is maganda. Kasi black witch yung tinuturo na gamitin yun through siphoning someone or vampirizing someone. Yung magturo ng mangkulam, ganun. Imbis na mag-heal, etc. At yung pag yung manghuhula or psychic na tinatawag nila, ang totoong, wala nga talagang taong totoong nakakapanghula kung sino yung taong yun, kung anong future na niya, kung anong mangyayari sa kanya. Ako nga natutong mag-tarot reading. Ang natutunan ko is, paano huhulaan ang isang tao physically through spirituality. Kung nakikita mo yung emotions niya ngayon, yung galaw niya, yung facial expressions niya, yung mata niya, i-relate mo sa spirituality. Sa tingin ko, mapupunta sa'yo na yung may mavivision kang, sa tingin ko may nararamdaman atang hindi maganda to. Yung mga ganon na scenario. Hindi yung mag-ingat ka kasi mamaya baka ma-aksidente ka. Minsan may ano po ang ano dun. Spirit world. Alam ng spirit, bad spirit, na may blood kang witch, mangkukulam or mangkukula or etc. Na-vision mo yung gusto niyang parating sa taong gusto niyang pagbigyan ng katakot-takot na damdamin. Doon talaga nagsisimula lahat. Fear, doubt. Nawawala na, dahil dun sa fear, doubt, nawawala yung confidence ng tao at paniniwalaan niyang fear and doubt na yan. At mangyayari talaga sa tao na yun. Naranasan ko na rin yan eh. Yung biglang may hindi kakilalang tao tapos mag-a-approach sa'yo. Tingnan mo mamaya baka bigla kang madapa or mananakawan ka. Biglang darating yung ganun yung kabog sa loob. Tapos mamaya iniisip-isip mo yung sinasabi ng taong yun. Hanggang kinain ka na talaga ng fear.
At lahat ng galaw mo, ganyan. Tapos napansin ng tao na nakasalamuha mo yung mga magnanakaw. Na ang dali naman atang anuin yung taong to. Madaling nakawan, madaling lukuhin. Lapitan ko. Tapos yung lumapit sa'yo. Neng, pwedeng patulong? Kailangan ko kasi ng pamasahe. Walang-wala ako. Kailangan ko ng ganitong amount. Mamaya, bigla mo siyang binigyan. Sa form of magnanakaw din yun, di ba? Scam. Kasi wala kang kaalam-alam na modus lang yun, paraan ng pagnanakaw. O di kaya, dahil sa kaiisip mo, hindi mo alam na kaano mo sa bag mo na hulog yung, or hindi mo nasara yung bag mo. Kaiisip mo doon sa sinabi ng taong yun. May taong nakakita na nag-iisip din ng pera. Tapos nasaktuhan mo, magnanakaw. Wala na. Nakabukas kasi yung bag mo. Tapos andun pa kayo sa crowded na area na hindi mapapansin kung may nadukot o wala. Ganun mag-ano ang isang sitwasyon. Magko-connect. Pati naman yung mga rumors, di ba? Ganun din naman. Yung dahil sa ayaw kanila, kahit wala kang ginawa, kahit wala silang nakitang kasamaan mo, gagawin talaga nila lahat. Kung naiinis talaga sila or ayaw kanila, gagawin ang lahat para mapaniwala. At syempre may maniniwala. Kasi naiinis din sa'yo yun eh. Kahit kakilala mo man o hindi. Kasi syempre sometimes, bakit naniwala yung taong yun? Baka yung taong yun na naniwala sa kanya, may kailangan din sa taong yun. Or di kaya kahit yung pinagsabihan niya, kahit hindi kanya kilala or nakikita kanya, naiinis din sa'yo. Mga ganong sitwasyon nga. So, ang panghukula ay binibase nila sa present. Tapos, pwede nilang i-connect sa future. At pag nangyari yung sinabi nila sa future, tignan mo, tama ako. Kasi nga, lahat sa sitwasyon. Kasi, nakakonect ang physical world. Tapos tapos yung spiritual world. Kung may mag-agree sa iniisip mo hindi maganda sa isang tao, sa spiritual world, gagawin din ng bad spirit. At hahanap ng mag-agree sa'yo sa physical world. Well, paano ko naman nalaman ng mga ganito? Pag marunong kang magsulat sa isip mo. Or marunong kang hindi lang naman mag-invento. Pero, ano ba kasing Tagalog ng observant and vigilant? Marunong kang tumingin, pwede. Basta yun, observant and vigilant. In here and in here, i-base mo lang sa iyong sitwasyon. Kasi imposible namang hindi rin parehas sa iba. Parehas po lahat, magkakaiba lang ng sitwasyon. Sitwasyon na kunwari, yung sitwasyon ko, yung kwento ko, is, nasaktan ako, kunwari may asawa ko na lalaki siya, ako ginawa ko lahat sa kanya, binigay ko na. Pero yung lalaki, yung asawa, kunwari asawa ko, sinaktan ako. Pero yung isang kwento ng isang taong yon, wala siya sang asawa pero niloko siya. Parehas na niloko, di ba? Niloko as a estafa or tinakbo yung pera niya. Tinakbo, ginawan pa ng kasinungalingan. Kasi ako naman, di ba? Ginawan din ako ng kasinungalingan ng aking asawa. Kasi, nang babae siya, niloko niya ako. Parang ganun din po. Kaya between narcissistic, covert, or malignant, may pagkakaparehas sila. Pero sa sitwasyon na yung malignant, wikod for masama, naging masama. Yung covert, naging masama naman siya sa sarili niya. Na both na malignant and covert, pinoproject nila sa iba. At
sa sarili nila. Ganun po. So, sorry ha kung may pinaniniwalaan kayong manghuhula dyan or psychic. Ang totoong psychic or manghuhula is through spirituality na nakakonect sa physical world. And emotionally intelligent or knowledgeable also. And can understand something on a situation. Para may naintindihan siya sa isang sitwasyon na mostly ng normal people hindi naiintindihan. Maintindihan mo kung i-explain ng taong yon. At of course, ma-open din sa'yo kung naintindihan mo na. At magiging isa ka din. Ibig sabihin, na-enlighten ka, na-awaken ka. So, kung anong natutunan mo, ipapasa mo din sa iba. Yung maganda, hindi yung masama. So, sana ngayon, magkaisa tayo, huwag maghangad ng hindi masama sa kapwa natin. Intindihin natin ang isa't isa kasi meron talagang pains and traumas na naka-apekto sa ating emosyon na magdadala sa ating hindi pagkakaisa, hindi pagkakaunawaan, pag-isip ng masama, pagsasalita ng masama, paggawa ng masama ng isa't isa, at laging iniisip na lang is yung pride and ego. At iniisip din kasi katotohanan to. Kung may nagsasabi ng katotohanan actually is lagi nating sinasabing masama ang ugali or nasa demonyo yan or etc. Kailangan po nating intindihin ng mabuti tapos i-realize baka yung mga nanggagaling dito at dito is sa pride and ego natin. Dahil doon sisirain na natin yung taong yun or magagalit na tayo sa taong yun. At hindi na natin nakikita yung sarili natin. Takot tayo sa sarili nating demonyo, demon. We are afraid of our own demon, na sabi nila sa English. Or hindi natin nare-realize na kailangan natin yun. Napagbubukas pala ng blessings, kasi hindi rin kasi natin naintindihan ang blessings na makakawala tayo sa sarili nating anino na nagkulong sa atin ng matagal, na laging nasasaktan at ang sa tingin natin ay naapakan at ang sa tingin natin ay na-judge or ano ba kasing Tagalog nun? Nahuhusgahan. Kasi panghuhusga din ang truth eh. Pero yun ang healthy na husga. Ang mostly na ginagawa ng tao na panghuhusga is physical. Kung anong itsura mo. Kung sa tingin nila is up and down, is mukha ka ng masamang tao, ganun na. Lalo pag yung napakinggan nila is kahit katotohanan, masama sa ego at pride nila, masama ka na. Ganun ang alam nating panghuhusga eh. Yung napupunta rin naman sa body shaming, kung anong itsura mo. Lalo pag pangit, mataba ka. Yung minsan nahusgan din pati yung payat masyado, pero mostly yung matatamapiman. Pero sana itigil na natin yun, hindi maganda. Kasi yun yung binigay ni God na katawan natin. Yung may mga taong mapimang kunti kumain pero ganun talaga ang katawan. May explanation din sa energy yun or frequency. Minsan matabang tao dahil sa frequency and energy. At yung mga ingay dyan na ginagawa ng ating machines or etc. na nakaka-affect sa energy and frequency. Tapos yung malakas din naman na binibigay ng mundo na energy and frequency. Ano pa? Pananalita. Katulad ng kung hindi maganda yung pananalita mo sa English, yun ang sinisita. Kung hindi diretso yung pananalita mo, kung kung paputol-putol or hindi maganda yung pagkasabi mo sa Tagalog, lahat naman may pagkakaiba ng language, lalo pag iba-ibang katutubo, katutubo. Kung hindi rin kinasanayan, yung language na yan. Kung may favoritism ka din sa politics or sa isang artista or sa isang tao, magbibigay ka ng division. Yan. At magkakaroon na ng
Paninira minsan, pangbabash. Ano ba yun? Na pati ugali na parang kilala ka. Ay, minsan, ganun. Yung up and down. Parang kahit wala kang ginagawa, ang tingin nila sa'yo. Parang kilalang kilala ka sa kung anong andito at dito. So medyo iwas-iwasan po natin yun. Kasi isang paraan ng panghuhusga din po yun. Judgment. So sa paano ba malaman yung totoong judgment? Kung nakita mo na may nanay or basta parent or anak, minamaltrato ang kanyang anak, well, sitayin mo na yung ugali niya. Bakit niya ginagawa yun? Healthy naman na panghuhusga yun kasi bakit niya ginagawa sa anak niya yun? Hindi naman yun ang tamang pag-ano sa anak, di ba? Ano ba yun? Pagdidisiplina. Kung yung teacher, tapos yung estudyante, biglang nagsalita ng pangit na salita yung teacher, may nakarinig. Pwede naman sigurong sitayin yung teacher na yun. Porque teacher hindi pwede? Hindi Paano naman tayo matututo kung yung teacher mismo, yung nagtuturo ng gano'n, yung leader, yung parents. So, dito rin natin ma-determine ang real royal blood na sinasabi nila. Or golden bloodline. Naturally, malumanay na magsalita. Alam niya kung anong good and bad. So, ina-apply niya rin through action, through words, through pag-iisip. Explanations kung paano mag-utter ng words or kung anong lumalabas sa bibig. Sometimes, of course, we cannot blame person. Hindi natin ano bang kasing Tagalog ng blame? We cannot blame person. Pag minsan pananamit niya sa ganito, ganyan. As long as alam niya kung paano magdala ng sarili niya sa harap ng public. Kasi mapapansin naman ng tao yun, pati lalaki, imposible naman. Natry ko ng mag-isip parang lalaki na may nakita kong magandang babae, sexy, at magdamit siya yung crop top na parang bra, tapos kita na yung tiyan. Tapos hapit na hapit yung pantalon. Or miniskirt na parang malapit nang makita yung panty. Paano makikita mo naman sa actions niya yung grace, paano gumalaw, paano niya dalhin yung damit na yun sa sarili niya, yung manners niya, attitude, paano umupo. Imposible naman lahat ng tao. Kunwari hindi nila ipupunta yung sarili na, lalo sa mga babae. Or lalong-lalo sa mga lalaki na hindi nila mapapansin yun. Kasi paano ko masasabi na parang pinunta ko din sa sarili ko yung paano mag-isip ng lalaki. Minsan ang babae nakakapag nagkakaroon ng crush na babae din. Bakit? Ganyan din naman pag-iisip ng lalaki, di ba? Okay. Ang pagkakaiba lang is ang pas talaga ng alam nyo na, sorry banggitin ko na, pride and ego, mas mataas sa babae. Kasi kahit ikumpara mo man talaga, gaano man kataas ang narating ng isang babae, nire-respeto niya pa rin yung gender ng lalaki na pagiging man lalaki, pagiging barako niya. Pero pag nasagad, syempre, doon mo na may papamukha kung saan ba narating yung pride and ego ng isang lalaki. Well, tama na siguro yun. Sana may natutunan kayo. And thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click your comment also your experiences. At anong sa palagay nyo. And subscribe, click the notification, comment if you want. And share. Also like. See you again in my next videos.